Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, July 25, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Death toll ng bagyong Karina at Habagat umakyat na sa 14, 1 milyon apektado. Pangulong Marcos Jr. nag-ikot sa ilang binahang mga lugar sa Metro Manila. Pagbubukas ng klase sa July 29, posibleng iurong sa mga nasalantang paaralan. Mga atletang Pinoy all smile sa pagdating sa Olympic Village sa Paris. Japanese boxer tinalo ang kalabang Pinoy sa undercard match sa Tokyo. Pero hapon, lumuhod sa harap ng Pinoy at ayaw tanggapin ang pagkapanalo. At sa ating balitang showbiz, bagyong Karina walang pinipili. Pati bahay ni Kuya, binaha rin. Ilang showbiz personalities na apektuhan rin sa bagyo. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sinisisi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga basura kung bakit naging malubha ang pagbaha sa ilang mga lugar sa Metro Manila matapos dumaan ang bagyong Karina. Kasunod yan ng pag-iikot ng Pangulo ngayong Huwebes sa ilang bahagi ng Kamanava area kung saan lubhang naging naapektuhan ng pagbaha mula sa nangyaring kalamidad. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Katulad ng nakakagawian matapos ang pag-uulan at pagbabaha, santambak na basura ang madadatnan kahit saang kalye, kaliwat kanan. Ito ngayon ang nakikitang dahilan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ang kanyang personal na pag-iikot sa ilang lugar sa Northern Metro Manila na lubhang naapektuhan ng pagbaha dulot ng bagyong Karina at Habagat. Nagka-problema lang, sana matuto naman ng tao, huwag kayong magtatapon ng basura. Dahil yung basura, yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Umaksyon naman ang Metro Park Waste Clearing Group para linisin at tanggalin ang mga inanod na basura sa Manila Bay pagkatapos ng kalamidad. Umabot sa 100 sakong basura ang nakolekta sa dalampasigan. Kasama na rito ang plastik, bote, kahoy, kawayan at iba pa. Maliban sa epektong ito, nainis naman ang Pangulo sa cabinet meeting dahil puro numero daw kasi ang kanyang mga natatanggap imbis na marinig ang mismong sitwasyon matapos ang bagyo. I'm trying to assess the damage. It's because I need to know how much help do they need. Each province is different. Each region is different. So I need to have that. This has to be measured response. Simply because we cannot do anything otherwise. So makasiguro tayo. What I need to know, what we need for us to be able to decide what to do next, we have to understand what. Kasi it's not very useful for me to hear that 164 requests for rescue were made. That means nothing. Dagdag pa niya, We can do away with all of this. Let's get to the actual situation. ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council, mahigit 1 milyong Pilipino ang naapektuhan nito, habang umakyat naman sa 14 ang naiulat na bilang ng mga nasawi. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Katumbas ng halos 1 buwan na pag-ulan ang dami ng tubig na ibinagsak ng bagyong Karina at Habagat. Sa datos ng Pag-asa, umabot sa 461 millimeters ng ulan ang dinala ni Karina sa loob ng 24 na oras. Kung ikukumpara, mas marami ito sa 450 kilometers na ulan na dala ng bagyong Ondoy noong 2009. Pero matatandaang mas naging mapinsala ang Ondoy noon dahil ang bulto ng ulan bumuhos sa loob lamang ng 6 na oras. Sa ngayon, nasa labas na ng bansa ang bagyong Karina at bahagya ng humihina. Gayunpaman, ayon sa Pag-asa, posible pa ring maging maulan ang mga susunod na araw. Itong bagyong o dating bagyong si Karina ay patuloy na walang epekto po sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit patuloy nitong na-enhance o napapalakas yung southwest monsoon o habagat na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan. May panibago ho tayong sirkulasyon o low pressure area na minomonitor. Maliit ang tsansa na ito ay maging isang bagyo.
Kanya-kanyang diskarte sa paglilinis ng kani-kanilang tirahan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Pero mas daing ngayon ng marami ang kawalan ng supply ng tubig at relief goods. Habang ang ilang residente sa Baras Rizal tiniis na bahain, huwag lang maiwan ang kanilang kabuhayan. May balitang A to Z si Kim Salinas. Kaliwat ka ng abala ang mga residente dito sa kahabaan ng Barangay Tumana na naglilinis sila ngayon ng kani-kanilang mga tahanan. Bukod kasi sa wala na silang supply ng kuryente, ay wala pa sila ngayong supply ng tubig. Dagdagan pa dyan ang relief goods na hindi pa rin nila umano natatanggap hanggang sa ngayon. Ang buong pamilya ni Felicita abalang-abala sa paglilinis ng kanilang mga kagamitan matapos bahain ang buong unang palapag ng kanilang bahay. Mahirap, nakakapagod, lahat basa talaga. Wala kang magpapakinabangan kasi puro putik eh. Pero dagdag pa sa kanilang suliranin na kinakaharap umano, Nung natapos kami maglinis, di ito nang ginawa ko. Wala kami namang makukuha ng pagkain eh. Hindi ako magbiyahe. Wala po. kaya ngayon nagsimula na niyang ibiyahe ang kanyang pedicab para kahit papaano may makain silang pamilya. Paliwanag naman ng lokal na pamahalaan ng Marikina, inuuna raw kasi ang mga nasa evacuation center na mabigyan ng relief goods saka isusunod ang iba pang apektadong residenteng piniling manatili na lang sa bahay. Nagre-relief operation tayo para kahit paano pagbalik ng mga evacuees na galing sa mga evacuation center ay meron silang pagkain pwedeng iluto o kaya kapalit ng gamit na nawala nila tulad ng mga higaan o kaya mga damit. Isa pa, hindi raw sapat ang kanilang pondo. Para sa lahat magtulong-tulong. Yung mga nasa pribado na may kakayahan tumulong. Hindi po pwedeng maiasa lahat sa isa lamang. May budget tayo, may ginagamit tayong pangtusto sa mga pantulong nito. Pero sa dami ng nasalanta, hindi ito sasapat. Samantala, kahit na binaha, mas pinili naman ng ilan sa sitio Batanggasan sa Baras Rizal na nakatira sa gilid ng ilog na manatili sa kanilang tahanan. Wala kasing maiiwan sa mga alagang hayop na kanilang hanap buhay. Iniisip kasi namin yung yung mga alaga namin, saka yung mga gamit, may baboy, mga manok. Buti na lamang daw ay nagbaba agad ng libreng pagkain at gamot ang kanilang lokal na pamahalaan. Nagdala po tayo ng mga gift relief packs at relief goods at syempre ang ating pong MHO po office dahil maraming bata alam ko sa panahon ngayon po na nagkakasakit lalo na po ang mga matatanda. Dahil nga malayo ang lugar na ito at aakyat ka pa ng bundok at tatawid ng ilog, ang serbisyo na umano ang dinala sa mga residente. Pero kulang na rin daw sila sa supply ng gamot laban sa leptospirosis. Kulang na kulang po tayo sa gamot na iyan. Tumaas ang level ng tubig, maraming binaha. Alam po natin yung bacteria na yan ay mahirap pong maiwasan. Kung kaya't nananawagan din po kami na sana ay madagdagan po ang gamot ng leptospirosis po. Umaasa naman ang lahat na bubuti na ang panahon at mas maipapaabot pa ang tulong sa mga nasalanta ng dilubyo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nais pa imbestigahan ni Senator Joel Villanueva ang umano'y palpak at hindi maramdamang flood control programs ng mga ahensya ng gobyerno matapos ang malawakang pagbaha dulot ng habagat at Super Typhoon Karina sa National Capital Region maging sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon kay Villanueva, nais nilang siyasatin kung saan nga ba napunta o kung talaga nga bang nailagay sa programa ang umano'y halos 1 bilyong budget kada araw na inilalaan sa nakalipas na 2 taon. Dagdag pa ng senador, nagmumukha na raw inutil ang Senado dahil nagpapasa-pasa at naglalabas sila ng pondo kada taon pero hindi naman raw maramdaman ng mga mamamayan ang mga programa ng gobyerno. Gaya na lang ng Department of Public Works and Highways. Aabot sa 52 barangay sa 7 bayan ng Bulacan ang nalubog sa baha at kinailangang lumikas dahil kung hindi gabewang lagpas tao naman ang taas ng tubig. During SONA, we have heard about the 5,000 plus statement by the President. It appears that he's being misled by some people around him. So we have to look into it. Where is it? Sabi nila 60% has been completed.
Hindi naman kailangang pilitin ng mga paaralan sa mga lubhang naapektuhan ng bagyo na magbukas ng klase sa Lunes, July 29. Ito ang inanunsyo ni Education Secretary Sonny Angara ilang araw na lang bago ang nakaschedule na first day ng pasok para sa bagong school year. Ayon kay Angara, kailangan talagang ipagpaliban ng school opening ng mga nasalanta pero maaari naman daw magbukas na sa Lunes ang mga lugar na kakaunti lang ang nararanasang pinsala. Sa datos ng DepEd, nasa 324 na paaralan ang ginagamit bilang evacuation center. 70 paaralan naman ang nakapagtala ng pinsala. Sinabi ng power distributor na Meralco na posibleng sa darating na Sabado na maibabalik ang power supply para sa mahigit 330,000 na mga customer na apektado ng power interruption or brownout bunsod ng nagdaang bagyo. Ayon sa kumpanya, sinimulan na rin kasi ng mga tauhan ng Meralco ang pagkukumpuni sa mga nasirang poste ng kuryente. Humihingi naman ng pasensya ang Meralco sa mga naabala sa pagkawala ng supply ng kuryente na karamihan ay sa Metro Manila. So kung sakasakali bukas, baka mapping up operation na po itong ginagawa po natin. So by weekend, By weekend, I am assuming by Saturday, baka kung sakali man meron pa, konti na lang po yun. Sa harap ng mga katanungan kung nasaan nga ba ang Vice Presidente, kinumpirma ni VP Sara Duterte na siya ngayon ay nasa personal na family trip sa labas ng bansa. Nilinaw sa pahayag ng Office of the Vice President na matagal nang nakaplano ang kanyang personal na biyahe kasama ang pamilya at may basbas raw ito ng Pangulo. Na timing nga lang raw talaga ito sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Karina. Gayunpaman, tuloy-tuloy raw ang pagtugon ng OVP sa disaster response sunod sa utos ng bise. Samantala, agad namang dinepensihan ni Senator Amy Marcos sa mga batikos na binabato sa kanya ang kaibigang si Duterte. Matagal ng plano yun at hindi naman niya alam na may bagyo, pambihira naman. At nakita naman natin ang unang umaksyon yung OVP. Sa totoo lang, nagkalat na yung mga nakaposition na pagkain, mga gamot, damit, kinalat na sa iba't ibang lugar. At palagay ko talagang nakatutok naman sila. No one is left behind, ika nga. Sa panahon ng kalamidad, sabay-sabay tayong umaahon. Ito ang pinatunayan ng isang netizen na hindi nagdalawang isip na i-rescue ang isang aso sa gitna ng matinding ulan at rumaragasang baha. Pakiusap lamang po natin sa ating mga ka-A to Z na wag po sana naman nating kalimutan ang mga alagang hayop na gusto pa ring mabuhay sa kabila ng nararanasang kalamidad sa buhay. Saludo po kami sa iyo, Kuya. Salamat sa pag-rescue kay Bantay. Susunod, DOH nangangamba sa paglobo ng kaso ng leptospirosis matapos ang bagyo. Marikina City humihingi na ng karagdagang supply. At kilalanin pa natin ang ilang Pinoy athletes na sasabak para makakuha ng medalya sa Paris Olympics. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nangangamba ang Department of Health na lolobo ang kaso ng leptospirosis sa mga susunod na linggo. Pero tiniyak na sapat naman ang supply ng gamot dito. Isa ang Marikina sa mga syudad na humihingi na ng karagdagang supply para sa kanilang mga binahang residente. May balitang A to Z si Ace Cruz. Umaapila na ang Marikina Local Government ng karagdagang supply ng antibiotic na doxycycline para sa higit 30,000 ng mga residenteng apektado ng Bagyong Karina. We are really in need of doxycycline. We've been distributing doxycycline as of last night until this early morning in order to avoid yung cases of leptospirosis. Ang supply namin ngayon is good for 20,000 individual. Ayon sa Marikina resident na si Tate Edgar, kinailangan talaga niyang lumusong sa baha sa kabila ng panganib ng leptospirosis. Kahapon, ibang klase, biglang nagsalubong magmula doon tsaka rito. Doon, nataranta na kami nung pumapasok na tubig. Sir, no choice, kaya okay lang naman kami para malinis na to.
Ganito pa rin ang sitwasyon dito sa Kabahayan, sa Marikina. Hanggang bukong-bukong ko pa yung tubig baha na bunsod nga ng malakas na pag-ulan ng Super Typhoon Karina na pinalakas pa ng hanging habagat kahapon. Ngayong araw din kasi nagkaroon ng pagkakataon ng mga residente na maglimas-limas sa mga tubig baha palabas ng kanilang kabahayan. Pero bukod sa leptospirosis, ayon sa DOH, dapat mag-ingat din sa banta ng dengue. Utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health, tutukan ang kalusugan ng mga nasa evacuation centers. The next part of this is going to be healthcare. Kung minsan nakakalimutan yan eh. But those in the evacuated areas will need to, kailangan meron silang clinic sa bawat evacuation center or at least may umiikot na medical team. Itinaas na ng DOH ang Code Blue sa mga ospital sa bansa kabilang sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon at Calabarzon. Ibig sabihin, activated na ang command system ng DOH, gayon din ang pamahagi ng ilang medical supplies. Pag marami kang pamilya o tao, individual sa isang evacuation center, marami ring sakit, marami ring nagtatae, marami ring nagkakaubo, sipon, at mga issue ng mga kung walang pagkain doon, malnutrition, and mental health. Kasi mga nawalan ng bahay yan or na-damage yung bahay. So meron din tayong psychosocial services. Tiniyak naman ng DOH na sapat ang supply ng doxycycline. The supply for is there. Walang problema doon. Doxycycline is a prescription drug. So hindi siya pinamimigay kagaya ng paracetamol or anti-diarrheal. It is prescribed. So tinitingnan ng doktor kung kailangan mo inumin ito o hindi. Bakit? Kasi baka magkaroon ng tinatawag na antimicrobial resistance. Ibig sabihin nun, hindi natatalab yung antibiotic. Ayon sa datos ng DOH, karaniwang tumataas ang kaso pagpasok ng bare months na sinasabihan din ng maulang panahon. Kaya't apila ng DOH sa publiko, tiyaking malinis ang paligid para makaiwas sa sakit. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Hindi pa man tapos ang problema sa pinsalang iniwan ng Bagyong Karina. Nai-report naman ngayon ang panibagong suliranin sa tumagas na langis malapit sa Lamao Point sa Limay, Bataan. Ayon sa Department of Transportation, pasado 1:00 ng madaling araw ng Huwebes nang lumubog ang motor tanker Terra Nova na may dalang halos 1.5 million liters ng industrial oil. Na-rescue ang 16 sa mga tripulante habang nagsasagawa ng search and rescue operations para sa isa pang nawawalang crew. Nagsasagawa na rin ng operasyon ang Marine Environmental Protection para maaksyonan ang oil spill. Kasunod na rin yan ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Can we please add an instruction to the DNR to make already an assessment on the environmental impact of this? And right now we cannot dispatch our resources because of strong winds and high waves. No? We already coordinated with the private sector, no? Harbor Star, and they will deploy the resources as soon as it will be possible. Pinangalanan na ng International Criminal Court ang mga aktibo at dating Philippine National Police officials na ikinukonsiderang mga suspect sa ICC case kontra sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Base sa confidential ICC document na ibinahagi ni dating Senator Sonny Trillanes, nakalista bilang suspect sina dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa, ang sumunod sa kanyang PNP Chief din ni Duterte na si Oscar Albayalde, sina Romeo Caramat Jr., Edilberto Leonardo at Eleazar Mata. Kasalukuyang iniimbestigahan ng ICC prosecutor ang sinasabing sistematiko at malawakang patayan sa mga individual bilang bahagi ng giyera kontra droga ng nagdaang Duterte administration. Sa
Sa Amerika, siyam ang napaulat na sugatan at nakansela ang maraming flights matapos sumiklab ang sunog sa JFK Airport sa New York City. Kita sa mga kuhang video footage ng balutin ng usok ang waiting area ng JFK Airport. Base sa ulat, nagsimula ang apoy sa isang escalator sa concourse C ng terminal, dahilan para agarang lumikas ang halos 1,000 individual sa loob. Nakansela naman ang ilang flights ng American Airlines. Agad namang narespondihan ng mga otoridad ang insidente at iniimbestigahan na ang sanhi ng sunog. Handa nang gumawa ng kasaysayan at mag-uwi ng mga medalya ang iba pang mga pambatong atleta ng Pilipinas sa 2024 Paris Summer Games. Pero bago ang kanilang kompetisyon, ating kilalanin ang mga susubok na maka-podium finish sa Paris Games. Narito ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Aim for the gold. Yan ngayon ang focus ng mga atleta ng Pilipinas. Napuspusan na ang paghahanda isang araw bago ang opening ceremony ng Olympic Games sa Paris. Standing strong ang 4 na pambato ng gymnastics. Sa pangunguna ni Carlos Yulo, ang tinaguriang Golden Boy ng Philippine Gymnastics at kauna-unahang Pinoy gymnast athlete na nakapag-uwi ng gintong medalya mula sa 2019 World Artistic Gymnastics Championship. History maker din itong si Aliyah Finnegan. Siya lang naman ang unang babaeng Pinoy gymnast na nag-qualify sa Olympics mula pa noong 1964. Sa edad naman na 18, si Levi Rui Vivar ang pinakabatang atleta sa delegasyon ng Pilipinas ngayong taon, kung saan nasungkit niya ang silver medal sa Olympics qualifying round sa 2024 Doha World Cup. Debut naman ni 2024 Asian Artistic Gymnastics gold medalist Emma Malabuyos sa Summer Games ngayong Paris Olympics. Para naman sa athletics, 3 ang lalaban na makaginto sa Paris Games. Kabilang sina Lauren Hoffman, John Cabang at ang 2-time Olympic pole vaulter EJ Obiena, na kasalukuyang number 2 sa World Men's Pole Vaulter Ranking. Bubuhat para iangat ang bandera ng Pilipinas. Iyan naman ang goal ng weightlifting team ng bansa na binubuo ni Elrin Ando, ang nakatunggali ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa 59 kg division Olympics qualifying round. Vanessa Sarno na tinaguri ang future of weightlifting in the Philippines at ang first-time Olympian na si Jan Seniza na nakasungkit ng silver medal sa 2023 Cambodia SEA Games. Habang swim to win ang swimming team ng Pilipinas, kabilang sina Tokyo Olympics bronze medalist Kyla Noel at Philippine butterfly swimming record holder Jarrod Hatch. The drought is over naman sa fencing team ng Pilipinas matapos mag-qualify sa Paris Games si Samantha Catantan. Noon pa kasing 1992, huling nakapasok ng Olympics ang fencing team ng bansa. Narito pa ang ibang atleta na magre-representa sa bansa: Dottie Ardina at Bianca Pagdanganan sa golf, Kiyome Watanabe sa judo at Giovanni Delgaco na unang Pilipina rower na nag-qualify sa Olympics. Ngayong isang araw na lang ang hinihintay ng mga manlalaro ng Pilipinas bago ang opisyal na pagbubukas ng 2024 Paris Summer Olympics. Suporta at dasal mula sa kanilang mga kababayan ang kanilang pinakakailangan. Kaya naman, laban Pilipinas! Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sa sports pa rin, tila nag-iba naman ang ihip ng hangin matapos mapaluhod ang Japanese boxer na si Keita Kurihara sa boksingerong Pinoy na si Renan Portes. At amining, hindi daw dapat siya ang nanalo sa kanilang laban July 22 sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan. Wagi sa umaatikabong 8-round fight ng bantamweight belt via split decision si Kurihara. Pero tiwala ang Japanese boxer na mas nanaigraw ang kamao ni Portes sa kanilang laban. Personal pang ang humingi ng paumanhin si Kurihara kay Portes nang pumunta ito sa locker room ng Pinoy Pride at nagpakumbaba matapos ang laban. Pahayag ng Japanese boxer, iuwi raw sana ng Pinoy boxer ang tagumpay at ilalaban daw niya na ang nanalo sa kanilang tunggalian ay si Portes. Wala namang pahayag ang management ng boxing game sa klarifikasyon ng resulta. Sa aming pagbabalik, bahay ni Kuya, hindi nakaligtas sa gupit ng masamang panahon, loob ng PBB House, binaha. At Aiko Melendez, nagpaabot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Michael De Mesa, stranded rin sa baha ng halos isang araw.
Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang balitang A to Z. Hindi rin nakaligtas ang Pinoy Big Brother House sa hagupit ng habagat at Super Typhoon Karina. Pinasok kasi ng baha ang bahay. Habang celebrity politician Aiko Melendez nagbahagi rin ng tulong sa ibang mga nasalanta. At aktor na si Michael De Mesa na stuck sa baha ng halos isang araw. Ang detalye sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Hindi nakaligtas maging ang bahay ni Kuya sa hagupit ng habagat at Super Typhoon Karina. Sa video uploaded na ibinahagi ng PBB sa kanilang social media, makikita na pinasok ng baha ang ilang parte ng bahay, gaya ng bedroom at garden. Pero okay lang ang lahat ng yan dahil safe naman ang mga housemates at hindi tumaas ang tubig. Mabilis ring humupa ang baha sa ilang pasilidad ng bahay. Nakikiisa rin ang housemates at PBB staff sa pagdarasal para sa mga nasalanta at naapektuhan ng kalamidad. Hindi naman nagpatinag ang actress-politician na si Aiko Melendez sa lakas ng hagupit ng bagyong Karina na naranasan nitong Miyerkules, July 24. Sa kabila ng panghihinayang sa kotse ng anak niyang si Andre Iliana na inanod ng baha, ayon kay Aiko, material na bagay lang ang sasakyan at ang mahalaga ngayon ay walang nasaktan. Mas nanaig pa rin kay Aiko ang pagiging public servant. Sa social media, makikita ang iba't ibang kuha ng pagtulong ni Aiko sa mga nasalanta ng bagyo at sinabing wala sa antas ng pamumuhay ang pagsubok at pagtulong. Samantala, stranded naman ng 17 oras ang aktor na si Michael De Mesa dahil sa matinding baha. Sa kanyang IG post, ibinahagi ni Michael ang ilang videos at update sa kanyang kalagayan sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat at bagyong Karina. Kwento ng aktor, hindi pa siya nakakauwi mula nang mag-pack up sila sa taping sa Cainta nito lamang Miyerkules, July 24. 22 hours siyang na-stuck sa loob ng kanyang kotse at nakaramdam na rin siya ng anxiety dahil gusto na niyang makauwi. Nagkomento naman ang asawa ni Michael na si Julie na pinakalma ang mister na makakauwi rin ito ng ligtas. Matapos nito, nagpasalamat si Michael dahil makalipas ang mahabang oras, natow na rin ang kanyang sasakyan at nakauwing ligtas. Nagpapasalamat siya sa lahat ng nanalangin at tumulong sa kanya. Ingat po tayo mga ka-A to Z. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, hindi pa rin mawawala sa ating mga Pilipino ang pagiging masayahin sa kabila ng kalamidad na ating nararanasan dahil sa hagupit ng habagat at bagyo. Tulad na lang ng isang lalaking binaha ang kanilang lugar na tila nasira ang diskarte sa paghingi ng tulong o ayuda. Panoorin. Baka naman di lang siya katangkaran. Kung kayo may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang astronaut na si Jan Davis. Sabi ni Davis, ang paghahanda sa kalamidad ay nagtataas ng kumpiyansa ng mga taong nasa panganib. Sa madaling salita, nakapagpapalakas ito. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!